Inaasahang dadalo bukas sa high-level joint hearing ng 13 komite ng Kamara ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gayon din ang mga opisyal ng iba pang ahensya ng gobyerno. Target ng pagdinig na makapaghanap at makapaglatag ng agaran at pangmatagalang solusyon sa patuloy na tumataas na presyo ng langis. Eden Santos sa balita. All systems go na para sa high-level joint hearing bukas, April 8, 2026 ng 13 komite ng Kamara. Yan ay matapos na ipag-utos ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang mabilis na paghahanap ng agaran at pangmatagalang solusyon sa patuloy na tumataas na presyo ng langis. Aminado si House Committee on Ways and Means at Marikina City Representative Miro Kimbo na naghahabol sila ng mga solusyon para matugunan ang pangangailangan ng bansa at mga mamamayan. Muli na namang nagtaas ngayong araw ang presyo ng diesel sa 172.9 pesos per liter, gasoline 119.9 pesos at kerosene 178.29 pesos. Kumbaga sa sakit, yung pagkalat ng sakit mas mabilis kaysa sa paghahanap ng tamang lunas o kombinasyon ng gamot. So, kailangan we have to keep trying, we have to keep finding different solutions. Magugunita na noong February 28, 2026 ay inatake ng Estados Unidos at Israel ang Iran. Sa kabila umano ng napakalaking confidential funds ng Pangulo ay hindi man lang ito napaghandaan. No amount of intelligence funds will be able to allow you to access information pertaining to this attack. Kasi itong gerang ito, kahit ang mga European countries, sila mismo hindi nakapaghanda. And they're also reeling from this. Kahit yung mga kalapit bayan natin, makikita natin na tinatamaan din talaga sila ng matindi. Pero nakikita natin dito is there's a lesson to be learned here, no? Is yung mga ganitong klase, hindi mo talaga siya malalaman because they're deep state secrets. Only the United States and Israel knew of the attack. Wala silang sinabihan. Hindi silang paalam sa kongreso nila o kung ano man. Ang makikita lang natin is we need to observe how other countries, why despite the fact that other countries are also blind like us, why are they doing better? Why are other countries doing worse? Iba't ibang mga panukalang batas na ang inihain at planong ihain pa sa Kamara para sa pagtugon sa krisis. Kabilang sa mga tatalakayin sa multi-panel hearing ang panukalang Bayanihan 3 ni Kimbo. Hindi pa kami nakakapaglagay ng actual amounts because we need to hear the briefing, no? Kasi we cannot just hear it from the demand side, meaning ano yung kailangan ng ating mga kababayan. We also need to see from the supply side. Magkano bang kaya natin ibigay? So, that's the reason why we need the right information. Yun ang sinasabi ng speaker ng isang linggo pa, is we're doing this so we can get the right information so that we can come up with the right solution. Yun ang critical. Kaya importante yung hearings na gagawin bukas sa Monday at saka sa Wednesday. Itinakda ang pagdinig ng 13 komite bukas ng alas 9:30 ng umaga sa People's Center Building sa Batasang Pambansa na pangungunahan ni Kimbo. Ang mga komite ang naatasang gumawa ng Unified Legislative Response sa Global Fuel Shock na bunso ng lumalalang giyera sa Middle East. Inaasahang dadalo sa Joint Committee hearing ang mga miyembro ng gabinete ni PBBM at iba pang kaukulang ahensya. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.